Naranasan niyo na bang pumasok ng mag-isa sa isang dambuhalang lumang bahay para hanapin ang mga nagmumulto dito? Ngayong gabi, papasokin natin ang bahay ni Lola. Sabi nila, may isang matandang babae at isang bata na hindi pa rin umaalis dito at patuloy na nagmumulto sa bahay na 'to. Lola? Ito ang silong ng bahay. Nakatambak dito ang mga bakanteng karo ng mga santo at mga lumang gamit. Meron daw nagpapakitang kaluluwa ng matanda rito at bata. Nandito yung mga karo ng mga santo dito sa ilalim ng lakas ng kilabot dito. Hindi lang basta lumang bahay ito. Ayon sa kwento, ang silong na ito ay naging kulungan nung panahon ng mga Hapon. Pagkatapos ko sa silong, dahan-dahan akong umakyat ng hagdan habang tinatawag si Lola. Lola? 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 Pag-akyat ko sa itaas, isa-isa kong pinasok ang 4 na kwarto rito. Wow, puro antik mga gamit dito. Kinilabutan ako dito. Lola? 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 Meron pang pintuan dito. Wow. Lola? Lola? Ang init dito. Wag. Wag, wag ka magsara. Lola? Oh! Uy! Lola! Dito na po ako. Lola? Uy! Nandito yung mga santo.
Tahimik dito. Lola, pwede ba kayo magparamdam? Lola? Hello? Umiinit yung singsing ko. Wala, umiinit ang lakas. May panganib dito. Lola? May kwarto pa rito. Lola? Pagkatapos kong naikot ang 4 na kwarto, hindi pa rin nagparamdam si Lola. Tahimik ang buong taas. Tila ba nagmamasid lang ang paligid sa bawat galaw ko. Kaya ang sunod kong pinuntahan, ang kusina. Uy, wala si Lola. Uy, Lola? Nandito ba kayo sa kusina? Lola? Ito yung lutuan nila noong unang araw. Ito yung mga lutuan nila. Ito yung oven yata to. Ito pa yung lutuang kahoy. Lola? Uy, antigong ano to. Ano to tawag nito? Huling hapunan. Dito pa yung mga meron pa mga pinggan dito. CR to. Lola? Lola, pwede po kayong kumatok kahit saan. Magparamdam po kayo. Grabe yung pader nila, sobrang kapal. Ayun o. Wow. Pagkatapos ko sa kusina, kumatok lang kayo sa mga pintuan, Lola. Sunod kong pinuntahan ang isang balon. Ayon sa mga kwento, ang lugar na ito ay may madugong kasaysayan. Wow. Ay, ito yung terrace. Balkonahe. Nung araw, marami daw mga bangkay ang itinapon dito. Wala. Balon ba to? Tao dyan? May tao dyan? Lagyan ko nga ng EMF. Naglagay ako ng EMF meter sa balon para tignan
kung may masagap na kakaibang enerhiya rito. Meron bang espiritu dyan sa balon? Pwede mo ba pailawin yung EMF? Pwede mo ba pagalawin yung manika? Tsaka yung pailawin yung EMF? Wala. Nakakapagtaka. Sa kabila ng mga kwento, marami raw bangkay ang tinapon dito nung araw. Hindi nasagap ng anumang enerhiya ang aking EMF. Walang presensya dito. Minsan ang mga ganitong klaseng katahimikan ang mas nakakatakot. Yung alam mong may nangyari rito. Pero tila pinipili nilang manatiling tahimik sa gitna ng dilim. Baka mamaya itulak tayo ni Lola rito. Ayan yung lagayan ng tali. Parang may narinig ako. Narinig niyo ba yun? Isang boses ng batang babae mula sa ilalim ng balon. Lola? Lola? Ipaniki. Si Santo Papa. Nahiya ata si Lola sa akin. Sa kabila ng paghahanap ko sa bawat sulok ng itaas at ang paulit-ulit kong pagtawag, nabigo akong mahanap si Lola. Tila mas pinili niyang manatiling tago sa mga anino ng dambuhalang bahay na ito dahil sa bigat ng presensyang naramdaman ko at sa kakaibang boses na narinig ko sa balon. Nagpasya na akong bumaba. Iniwan ko ang bahay na ito na puno pa rin ng katanungan. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ako nag-iisa sa loob ng mga pader na ito. Bago ko tapusin ang video na ito, may itatanong lang ako. Narinig niyo rin ba ang sinabi ng batang babae sa balon